understand it, this is your 4th anniversary bilang isang iglesia. At kasama ninyo kami sa Kalibo Reformed Bible Church na nagpapasalamat kung paano pre-serve ng Panginoon ang isang iglesia rito sa San Fernando. At ako'y binigyan ng hindi ba masyado malakas. Binigyan ng topic which I think is very important considering the age right now ng iglesia. Bata pa ang iglesia at kailangan pagtibayin yung kanyang pananampalataya nang sa ganun makapagpatuloy siya for the next 40 years, Lord willing. So, ewan ko, buhay pa ako noon by that time. O kasama ko na si Charlie Kirk, tsaka si Body Buckham. Did I pronounce it right? Buckham. Body Buckham. Na namatay recently. So, dalawang warrior ng Panginoon ang kinuhanan niya. But He has not left us without witness. Kung kayo magtatayo ng bahay, at kung kayo matalinong tao, ano ang una niyong binabantayan sa paggawa ng bahay? May sagot ka agad. Na pinaka-importante, yun ang reason ngayon kung bakit marami tayong problema sa flood control, hindi ba? Mahina ang pundasyon. Imbis na 12 feet yung pile na dapat ay 12 meters yata, 12 meters na dapat na ibinaon sa lupa, ginawang 6 meters. Masyadong mababaw yung pundasyon. At maliwanag sa inyo na kapag ka ang pundasyon ng bahay ay mahina, it puts the entire structure at risk. Sabihin na nasa panganib ang buong structure. Gaano man ito kaganda? Gaano man kaganda yung bintana nito? Gaano man kaganda yung mga pader? Yung bubong? Walang kwenta yung mga yon. Nag-aaksaya tayo ng pera. Because a strong foundation, strong and deep foundation, isang matibay at malalim na pundasyon, nagpo-provide dito ng security. Lalo na pagdating ng panahon ng mga bagyo. Nakita natin yan. Kaya tayo meron dito na kaliwat kanan ng investigation dahil dumating napakalaking bagyo na tagpuan na yung mga flood control projects mabababaw at mahihina ang mga pundasyon. So, sa ating spiritual life, hindi ito nalalayo. Tingnan natin kung ang foundation natin ay matibay at malalim. Sa ating panahon ngayon, ang nagiging basihan ng pananampalataya, kadalasan sa hindi nararamdaman. Dalawang bagay, yung feelings at saka circumstances. Kung ano nangyayari at kung ano nararamdaman. Pero ang mga bagay na ito, damdamin at mga circumstances, shifting sand ito pabago-bago na lagay nito, minsan nandito, minsan nandiyan. Alam nyo, kaya kayo sa desert, sa desyerto, talaga maliligaw kayo kung wala kayong kompas. Bakit? Kasi yung dating tinitingin yung malaking dune, na wala na, napunta na pala doon. Dahil puro sand. It's the same way, kapag ang foundation natin pananampalataya ay yung ating damdamin, what we feel, o kaya kung ano yung circumstansya na meron tayo ngayon. That's why it's very important na pag-aralan natin. Ang pananampalataya natin, mga kapatid, is based on objective truth. Ang ibig sabihin ng objective truth, hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago. Patulad ng isang, nakakita na siguro kayo ng parola, no? Yung parola, yung lighthouse. Yung lighthouse, magandang tingnan siya kapag tag-araw. Kita mo talaga yung ganda yung structure niya sa isang malaking boulder na
malaking boulder bato, nakatayo siya pataas, makikita mo doon. Pero ang kanyang function mas makikita sa panahon ng madilim at bagyo. Mas makikita mo 'yon. At 'yun ang pinaplano natin pag-aralan ngayon. Na maintindihan natin ang pananampalataya natin hindi kung ano nararamdaman mo at kung ano ka ngayon, nasaan ka ngayon. Kung hindi ito nakabase isang objective truth, hindi subjective feelings o kaya circumstances. Kaya this early, nais kong bigyan natin ng pag-iisip, magkaroon tayo ng matibay na pag-iisip, na ilagay natin yung ating pananampalataya, hindi sa circumstansya, hindi sa ating damdamin, but in the finished work of Christ. Doon sa natapos na gawa ni Jesus. Kailangan nating i-exercise every day ang ating isipan na yung ating kaligtasan na nandun sa pundasyon na natapos na gawa ni Kristo ay nakatanim, nakabaon sa isang bato na hindi mababago sa paglipas o pagdaan ng mga bagyo ng buhay. Yun ang reason natin kung bakit pinag-aaralan itong verses 1 and 2 ngayon. At basahin natin, bagamat ang ating pag-aaral for the whole morning at saka Sunday school ay verses 1 to 5 ng Romans 5. Basahin natin mga taga-Roma, 5. Pero basahin natin ito siguro the whole passage that we are to consider this morning, 5 verses 1 to 5. Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya, nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang ating pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So tingnan natin ilang bagay muna, yung context. Bakit sinabi kong kaya't, sabi ni Apostol Pablo, therefore, sabi ni Apostol Pablo, tingnan natin yung unang context. Pangalawa, tingnan natin yung the great reconciliation. Inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan. The great reconciliation, yung dakilang pagkakasundo na meron tayo. Pangalawa, tingnan natin yung the privileges of our new position. Nagkaroon na ng pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at ng tao, may mga panibagong pribilehiyo na natanggap tayo because of that reconciliation. And then, panghuli, tingnan natin ang some application and conclusion. So, manalangin muna tayo. Ganun lang kasimple ang ating maging pag-aaral ngayong umagang ito. Manalangin muna tayo. Salamat, Panginoon, muli sa iyong salita at panalangin namin at may paliwanag ko ito na sa isang paraang nakapagbibigay lugod sa iyo at nakapagpapatibay lalo ng pananampalataya ng bawat isa. Panalangin namin na nawa sa bandang huli ng aming at sa buong umagang ito sa aming pag-aaral na kung anong iyong mga kalooban ayon sa iyong salita, maluluwalhati namin ang Panginoong Jesus. Tumawag ka rin ng mga wala pa kay Kristo. Yamang nasa Kanya ang tunay naming kasiyahan katulad ng pinag-aralan at mga pinag-aralan namin kanin umaga. Tulungan mo na siya maging sentro naming panambahan ngayon at maibalik sa Kanya ang luwalhati at kapurihan. Sa ngalan niya itong aming mga panalangin. Amen. So, sinabi rito sa ating binasa, yung word na kaya't, therefore, kaya't yamang tayo inaring ganap. Therefore, because we were justified, inaring ganap, yung ibig sabihin inaring ganap dito, justified. Ibig sabihin, meron siyang pinatutungkulan ng mga nagdaang mga passage, which is chapters 1
to chapter 4 hanggang dito sa verse 25 ng chapter 4. Ibig sabihin, itong therefore, ito ay conclusion. Conclusion ito na naging discussion doon sa chapter 1 hanggang chapter 4, verse 25. Kung kaya't sinabi niya, kaya nga. At ano yung mga pinag-uusap? Ano yung kanyang diniscuss ni Apostol Pablo doon sa mga naunang passages? Briefly, di natin papaliwanag, no? Masyado mahaba ito. Ipapaliwanag natin exhaustively. Si Apostol Pablo, nag-spend siya ng 3 chapters, tatlong mga kapitulo, tatlong mga chapter, para ipakita isang nakapanlulumong kalagayan ng tao. Regardless of your situation right now, regardless of the situation of anyone na kinakausap ni Apostol Pablo ng mga sandaling yon, maaring siya ay mayaman, maaring siya ay well-off, maaring siya ay may impluwensya. Regardless of the situation, may nakapanlulumong sitwasyon ang bawat isang tao. Ang bawat isa sa mga kinakausap niya ay makasalanan. Makasalanan. Pag sinabing makasalanan, tayo sanay na doon, sinasabi natin tayo makasalanan. In fact, ginagamit natin itong reason to justify our sins. Di ba? Narinig natin yon? Para bang, wala tayong magagawa. Makasalanan tayo eh. Nagkakamali ako kasi ako'y makasalanan. In fact, imbes na makita, yung nakatatakot, nakapanlulumong kalagayan na yun, ginagamit pang dahilan sa kanyang mga ginagawang mali. So, imbis na makita kung paano nakapanlulumo, kung paano ito ay humarap sa isang posibleng nakatatakot na kalagayan sa harapan ng Diyos, yung kasalanan ng tao, ginagamit pa niya para excuse yung kanyang kasalanan. Yan ang problema natin. Pero yung sinabi ni Apostol Pablo, doon sa chapter 3, verse 23, for all have fallen short of the glory of God. Pinapakita doon yung kung paano ibig sabihin nakapanlulumo. Hindi natin maintindihan yun, especially kung wala naman tayong dinadana sa malaking problema dito sa lupa. Hindi ba? Meron kang pamilya, meron kang trabaho, may maganda kang, meron kang kabuhayan, makafocus dito sa lupa ang iyong paningin. Wala akong nakikitang problema. Pero ang problema natin mga kapatid, ang problema ng bawat isa is kapos tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. At yung kapos na yun, kung ating lalaliman, ating ididig. Ang tawag doon? Huhukayin ng gusto, makita natin hindi pala maganda yon. We're looking at a terrible situation ng tao. Hindi lang pala ang tao ay laman, buto, laman, hindi lang pala siya dito nag-i-exist sa lupa, meron pala siyang tutunguhin magpakailanman. At yun yung nakakatakot na portion dahil sinabing kapos ang bawat isa sa kaluwalhatian ng Diyos. In other words, hindi siya makakarating sa Diyos pagkatapos ang buhay niya sa lupa. At gano'n yung tingin ni Apostol Pablo. At gano'n din dapat ang ating tingin. Sinira niya ni Apostol Pablo, hindi mo kailangan maging Hudyo para marating mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Dahil whether you are a Jew, a Gentile, reliyoso o hindi, lahat tayo ay kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. In other words, tingnan na lang ninyo. Ikaw nalulunod. Let's say nalaglag ka sa sa barko. May nagkwento sa akin yung palang mga nawawalang kapag ay galit sa iyo yung crew. Yung galit sa yung crew, may mga ginalit ka. Ginagawa pala nila talaga, totoo pala raw yun na tinatapon nila yung crew na yun at i-report missing. Ganon nangyayari. Totoo raw yun, sabi nung naging kliyente ko.
Segue lang yon. Pero the point is, what if nandoon ka nalaglag ka doon sa tubig, tapos ang tanging posible maligtas ka lang is yung lubid. At yung lubid na yon, binagsak, pero siguro mga 1 metro yung kulang. Wala nang lubid. In other words, yun ang kalagayan natin. Hindi natin namamalayan because we are focused with the things of this world. Kaya gano'n lang kanina yung exhortation. Tingnan natin yung mga bagay sa labas. Because we're more than flesh and blood. Meron tayong soul. We were created in the image of God. And therefore, ang image ng Diyos, yung kanyang katangian, dapat nakikita sa atin. The problem is, kapos tayo. That's why, katulad sinabi ni RJ, makasarili tayo. We need to pray bago tayo magbigay. Baka sa mga sandali yung habang nagpipre si RJ, nandun pa rin puso natin, parang ito lang gusto ko ibigay sa Panginoon. Kapos tayo. That's our problem. That's your problem. Sabi mo, nandito naman ako sa church Nakikinig naman ako sa'yo. Nakakasiguro ba ako na yung buong puso mo, isipan mo, nasa akin ngayon o somewhere else? Kapos pa rin. Ako nagpe-preach dito. Medyo powerful ang preaching ni Pastor Andy. Pero hindi nyo alam, nagpe-preach ba ako rito para kay Kristo, para sa sarili ko? Kapos pa rin. All of us fall short of God's grace. Yun ang problema natin. Kaya nga pagdating doon sa verse 24, makita na natin kagad sa chapter 3, verse 24, makita na natin yung pang-unang solusyon. Nagsimula kagad kay Jesus. Nagsimula kagad kay Christ. Sinasabi na Apostol Pablo, our own efforts and good works are not enough to make us right with the Holy God. Bakit? Mga kapatid, mga kaibigan, all of us are spiritual. Each one of us is spiritually bankrupt. Bankrupt ang bawat isa sa atin, regardless of the race, regardless of station in life, regardless of your academic achievements, and regardless of anything. Dapat yun una nating ma-realize sa ating mga sarili, lahat tayo'y bankrupt pagdating sa Espiritu. Dahil nga tayo kapos, hindi tayo nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. So from verses 21, pinakita na Apostol Pablo yung solusyon. Pagkatapos i-establish yung problema, pinakita niya, present niya, God's glorious solution. In other words, mga kaibigan, huwag mong hanapin ang solusyon sa sarili mo. Huwag mong hanapin ang solusyon dahil kapos tayo sa kaluwalhatian, na hinahanap mong iyong puso, sincero naman ako talagang ginagawan ko naman. Wala doon because we're spiritually bankrupt. Lahat ng mga yun, sinabi ni Isaiah, are filthy rags. Maduming basahan. At alam niyo ginamit na word doon sa maduming basahan na yon? Pardon my word. This is not meant to para maliitin the gender, the female gender. Pero ang word na ginamit doon, mga kapatid, menstruous cloth. Yung pinagamitan ng babae pagkatapos ng kanyang kabuwanan. Yun ang gawa natin. Kaya kapos na kapos, kulang na kulang. Mahirap mag-present yata sa governor. Ito yung aking mga menstruous cloth. Hindi ba? But then, dahil ganun yung situation natin, nagpresenta si Apostol Pablo ng glorious solution. Ano ang solusyon, mga kapatid?
the solution begins with God, hindi sa atin. Sa Diyos magsisimula ang solusyon. He has to make us righteous. Hindi sa pamamagitan ng ating ginawa, hindi titimbangin niya yung mga ginawa mo. Kailangan niya ibigay yung bagay na yon sa pamamagitan. Sinabi rito sa verse 1, tayo inaring ganap, justification. Tinatanggap natin itong regalo na ito, kaloob na ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa natapos na gawa ni Kristo Jesus, dahil alam natin, maliwanag sa atin, na yung kamatayan ni Jesus, the perfect sacrifice of Christ, ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaparusahan ng ating mga kasalanan. At sa verse 4, kung babasahin yung verse 4, nagsimula ito kay Abraham. Yung simula ni Abraham. Si Abraham, naligtas siya, hindi dahil siya ay naging mabuting tao. 2 beses nga niyang halos itinakwil si Sarah, di ba? Kung naalala nyo, halos 2 beses para just to save his skin. Kung hindi, sabi ng Biblia, he believed God, nagtiwala siya sa Diyos, at yun ay tinuring na katuwiran sa Kanya. Nanampalataya siya sa Diyos. Yung palang point na sinabihan siya ng Panginoon na umalis ka dyan sa lugar na yan at dadaling kita sa isang lugar na hindi mo alam. At siya ay umalis, tinuring ng Diyos na katuwiran yun dahil nagtiwala siya. At nung sinabihan siya ng Panginoon, Abraham, yes Lord, iyong i-offer, sacrifice Isaac ang iyong pinakamamahal na anak sa akin. Nag-isip si Abraham, sabi ni Abraham, di ba pangako mo, nung 75 years ako, wala pa si Abraham, wala pa si Isaac, ikaw ay gagawin mo akong ama ng mga bansa, kaya nga binago mo yung pangalan ko eh. At sinabi mo na sa manggagaling sa akin yung magiging bansa ko. Bakit mo kukunin sa akin ngayon? Nag-iisa kong anak. Pero ang ginawa ni Abraham, nagtiwala siya sa Panginoon, ibinigay niya ang kanyang anak. That was counted to him as righteousness. Naniwala siya sa Diyos. Yun ang nangyari. Siya isang prime example kung paano ang pananampalataya, kung paano ang Diyos kanyang inonor ang pananampalataya ni Abraham, hindi dahil siya ay naging masipag, hindi siya ay naging mabuting ama. It's because he believed God. Naalala ko lang yung pag-honor kay Charlie Kirk. Ito nakaraan. Hindi ko maalala kung sino yun eh. Sabi niya, Charlie Kirk is now in the presence of God, not because he sacrificed for Christ, he was a good father, he did so many things. He is now in the presence of God because Christ sacrificed for him. Yun ngayon ang kalagayan ng mga kapatid, kung tayo in-exercise natin pananampalataya natin, sa kanyang ginatapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo, ibinigay natin ang ating buong pagtitiwala, iniwan natin ang ating mga kasalanan, we are now in that position na tayo ay inaring ganap. So, dahil lahat tayo ay makasalanan, nangangailangan ng tagapagligtas, at ang Diyos nag-provide ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaloob sa pamamagitan ng pananampalataya. So, tingnan ngayon natin, ano ngayon ang nangyari? Ito yung therefore. Ano ngayon ang nangyari? So what? What's in there? Para sa akin, para sa atin. Pagkatapos ng kanya magpaliwanag from verses 1, chapter 1 to chapter 4. Eto ngayon, pangalo, nagkaroon ng great reconciliation. Nagkaroon ng
pagkakasundo. At yung pagkakasundo yan ay napakadakila. Bakit? Bakit napakadakila? Mga kaibigan dito, not because you are experiencing a good life here, doesn't mean anything para sa Diyos. Kung wala ka kay Jesus, God is your enemy. Ang Diyos kaaway mo. Meron kasabihan niya, awayin mo ng lahat, wag lang ito. Choose your enemies. Choose your battles. Piliin mo kung anong labanan yung makabubuti sa'yo. And choose your enemies. At ang pinaka mahirap at pinaka-imposible maging kaaway ay ang Diyos. Na pagka ang Diyos ang kaaway mo, He is your great enemy. Yun ang problema ng bawat isa, na ang kanilang biyaya ay hindi umabot sa Diyos. Pero, a spiritually enlightened person, kung tayo naintindihan natin ang dating posisyon at ngayon na kay Kristo na tayo ay maglagliwanag ang ating spirito. Naunawaan natin na ang ating problema hindi merely economic, hindi yung hirap ka lang. Hindi yun ang problema mo lang. Hindi yung problema mo lang ay social. Ako ay medyo personality ko, hindi talaga ako mahilig makihalubilo, kaya parang palagay ko yung naging reason kung bakit nagkakaproblema ako. It's not just social. It's not even just relational. Human relations. Hindi yun ang problema. Hindi lang yun ang problema. At ngayon, ipinagsisigawan ang problema ng Pilipinas ngayon yung gobyerno. Yun ang problema ngayon. Yung gobyerno natin ay hindi tumutugon sa pangangailangan ng tao. At maaaring totoo yun. Sa unang tingin, sa patingin dito sa lupa, totoo yun. Pero ang ating pinakadakila, pinakamalaking problema, kung saan itong mga ito, human relations, social problems, government neglect, o yung lipunang ating ginagalaw nagbibigay sa atin ng problema o anything na nakikita natin, yun ay mga consequences lamang. Ang pinaka-problema natin yung kasalanan which resides in our heart. Bakit? Kasi nabubuhay tayo ayon sa kung anong gusto natin. Anong gusto ko? At pag nakita ko na yung mga gusto ko ay lumalaban sa Diyos, you are presented with a choice. Pinapakita sa iyo na Diyos, ang pipiliin mo. Ako ba, sabi ng Panginoon, o yung sarili ko? Yun ang problema. We live according to what we want and in rebellion to God and His will. Pero yung mga na kay Kristo, yung mga nagpasakop na sa Kanya, ang buhay nila ay ayon sa kalooban niya, sinasabi dito, since we have been justified by faith. Tayo ay inaring ganap na. Tingnan natin, break down natin yung ibig sabihin nito. Ano ba yung justified? Ano ba yung ibig sabihin dito inaring ganap? Pagyamanin natin ang ating kaalaman sa scriptures, nang sa ganon, yung ating pananampalataya ay nakatungtong o nakabaon sa bato, hindi sa shifting sands. Ano ibig sabihin nun? Nakalimutan ko yung Greek word nito. Ang ginagamit dito, mga kaibigan, mga kapatid, ay courtroom analogy. Courtroom analogy. Palagay nyo ba, lahat ng mga nasa korte na sinasabi acquitted, talagang walang ginawang kasalanan? Yung pumatay ng tao, then sinabi sa bandang huli nung statement sa decision, dahil hindi napatunayan ng korteng ito ang iyong pagkakasala ng walang duda, ikaw ay pinawawalang sala. Pero ibig sabihin, noon talagang hindi niya pinatay. Pinalaya siya dahil kapos yung ebidensya. Pero ang totoo, pinatay niya. Ang ginagamit ditong word ay courtroom analogy. Yung judge, yung Diyos bilang judge, kanyang binagsakan yung kanyang gavel,
at dineclare tayong matuwid. Bakit importante yung introduction kanina? Kasi itong pag sinabi ng Panginoon, ikaw ay matuwid, dahil nga ikaw ay tinuring ng Diyos na matuwid, nung iyong isuko ang iyong buhay kay Jesus, nung ikaw ay manampalataya sa Kanya at pagsisiya mo yung mga kasalanan, ang tawag doon sa pagiging matuwid ay legal verdict. Hindi ito damdamin. Feel mo ba na ikaw ginastify ng Diyos? Hindi yon ang pinag-uusapan doon. Ang pinag-uusapan doon, papeles sa korte. Sinabi ng korte, alam ko, pinatay ko yan, pero hindi nila napatunayan. Pero sabi ng korte, I am innocent and therefore should be acquitted. Yun yung language dito. Regardless of the truth of the fact, yung legal consequence is, ikaw ay matuwid. Ikaw ay inaring ganap. Ibig sabihin, inaring ganap, ikaw ay tinuring ng Diyos na buo. Although sa katotohanan, ikaw ay broken. Ikaw ay sira. Hindi na, not necessarily mentally. You know the picture. You are broken. And yet, para sa Diyos, ikaw ay buo, dineclare kang buo because of the Lord Jesus Christ. It's Christ's perfect record being credited to our account. Dahil may isa, at yun ay si Kristo, yung kanyang record na pagiging inosente, pagiging matuwid, sa accounting inilagay do sa ledger mo. Yun ang justification. Ikaw ay, tawag doon, liability, nilagay ka sa asset because of what Christ did. At sinabi rito, inaring ganap, yamang tayo inaring ganap, bagamat sa Tagalog medyo kapos, no? Sa English, you have been. Iba yung word na, yung ginamit dito, no? Ibig sabihin, it is a completed action. Ibig sabihin, natapos na. Natapos na, hindi mo ito pinaghihirapan. Natapos na ito, it is a completed action in the past. Ang justification ng pagiging inaring ganap ay hindi ito pinagtatrabahuhan natin. Hindi ka nagpapakabuting tao para ikaw ariing ganap. Ito ay ginawa na. Ito ay tapos na. It is a finished act. Finished act and a finished fact. So dahil dito, mga kapatid, paano na itong tinitingnan, paanong perspektibo natin sa ating katatayuan sa Diyos? Paano natin tinitingnan ang ating mga sarili kapag tayo humaharap sa pang-araw-araw? Definitely, every day, meron tayong kakapusan. Sigurado yon. May kakapusan ka pagdating sa pagkilos mo sa bawat araw dahil hindi ka nakakasiguro na lahat ng sinabi mo ay matuwid. Lahat ng inisip mo ay tama. At lahat ng kinilos mo ay ayon sa kalooban ng Diyos. Darating at darating, and that is an everyday thing, bawat araw yan, meron tayong kakapusan. But because we are justified, ano ngayon ang ating pananaw sa buhay? Ibig sabihin, mga kapatid, we do not base our performance on our feelings. Lagi natin itinutulak yung ating mga sarili sa ating kahinaan, lagi natin itinutulak ang ating mga isipan sa tinapos na gawa ni Jesus. May kinapos ba ako? May nagawa ba akong kasalanan? Definitely yes. It could be a sin of commission, may ginawa ka, or sin of omission, may hindi ka ginawa na dapat iyong ginagawa. It could be an unconscious sin, maaaring hindi mo alam na nagawa mong mali, o kaya ay alam mong ginawa mong mali. Ano ngayon ang tingin mo kapag alam mo na ikaw inaring ganap because of Jesus Christ? Paano ka ngayon kikilos? Paano ka ngayon ang araw-araw mo na pagharap sa Diyos because of that reality? In other words, mga kapatid, ang ibig lang sabihin nito, hindi tayo umaasa sa ating nararamdaman. I don't feel God today. Maybe I am not justified.
Bakit ba ako naghihirap? Bakit ba parang puro word kamalasan na nararanasan ko? Hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho. Ay kung talaga ako ginastify ng Diyos, kung ako inaring ganap, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Mababago yung ating pananaw kung alam natin na ang justification natin nandun sa tinapos na gawa ni Jesus, regardless of what I feel and regardless of the circumstance I am in. Hindi ma-promote sa trabaho, hindi makapasa sa mga exam, naghiwalay yung mga magulang, biglang nagka-problema sa bahay. Regardless of that, pag maliwanag sa atin yun, alam natin na kung ano man ang nangyayari, tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. So, ano ngayon yung, because of that justification, may isang bagong sitwasyon na nangyari. Ano nangyari ngayon? So, tingnan natin yung bagong relasyon. Yung bagong status natin is we are justified by faith. Tayo ay inaring ganap. Pero ano yung relationship, bagong relasyon? Dahil may peace na sa Diyos because we have now peace with God. Sabi rito, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. By the way, mga kapatid, the word dito is peace with God, not peace of God. I-explain ko maya-maya. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Intindihin natin, iba yung peace with God, iba yung peace of God. Yung peace with God na pinag-uusapan dito sa verse 1, ang pinag-uusapan dito is objective relational reality. Ano ba kayong mag-asawa? Di ba? Objective na kayo mag-asawa. Mag-asawa kayo dahil meron kayong pinirmahang marriage contract. Yun ang objective reality. Okay. Hindi mo feel na asawa mo siya. Does that mean hindi mo na siya asawa? Tatay ko ito, nanay ko ito, ako ay anak niya, o ito ay anak ko. Nung oras na yun, hate ko siya, hate niya ako. Ibig sabihin, natapos yung reality na yun, ako ay tatay niya, siya ay anak ko. Ang objective reality, no matter the situation between us, ako ang tatay, siya ang anak. Lumayo siya, lumapit siya, magyakapan kami, o kaya medyo nagkakaroon kami ng argument, magtatay pa rin kami. Ito yung minigay sa atin ng Panginoon. We have peace with God, which is an objective reality. In other words, yung labanan sa pagitan natin at ng Diyos, tapos na. At huwag mo sasabihin, kaibigan, hindi nakikipag-away sa akin ng Diyos. Bakit? Swerte ako. Hindi masaya naman ako sa asawa ko, masaya naman ako sa pamilya ko, kahit na wala akong pakialam sa relihiyon mo na yan. Alam niyo ba mga kaibigan, mga kapatid, lalo mga kapatid, sometimes, at ito yung experience ko, yung convenience and comfort, yun ang sumpa actually. Sumpa yun. Wala kang makikita sa kasaysayan ng Christianity na yung mga dakila sa pananampalataya, nag-coast along sa pananampalataya. Marami sa kanila, the deeper the pain, the higher the joy. Kaya kung sinasabi mo, kaibigan dito, hindi ko naman napaparamdamang kaaway ko ang Diyos. Ang sabi ng Panginoong Yesus, God makes the rain for the just and the unjust. Ibig sabihin, kung paanong namatay si Jonathan at si Saul, bagamat pareho silang namatay, iisang kanilang kamatayan sa labanan, yet si Saul ay wicked, si Jonathan ay matuwid. Ganon din. Napakahirap isipin kung ang Diyos ay may makaaway dito. Isipin natin, kung ano ba ang ganun gagawin ng Panginoon, yung malalaman mo kaaway ng Diyos sa pamamagitan na binibigay niya yung kanyang mga biyaya doon sa mga anak lang ng Diyos. Ibig sabihin, pag nakita kang
parang madilim sa lugar na yun kasi wala yung ilaw. Doon sa taong yun, palagay ko kaaway. Alam mo na kagad, kita mo na kagad dito Pero hindi ganun Hindi ganun. Anong ibig sabihin ito? Anong ibig ko sabihin? Ang bang nais kong i-relay sa inyo? Huwag niyong isipin na dahil merong peace o quiet sa lupang ito, ibig sabihin hindi mo nakaaway ang Diyos. Baka nga, alam niyo, baka nga kayo binibigyan ng maraming comfort para lalo hindi niyo makilala ang Diyos. At nakakatakot yun. Nakakatakot yun. Ano masabi ng Panginoong Yesus? It is difficult for the rich man to enter into heavens. It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter heaven. Gusto kong basagin ito, mga kapatid. Huwag kayong maghangad ng kayamanan. Huwag kayong maghangad ng uunlad ang buhay ninyo. Pakiramdam mo, kawawa ka na kapag parang lagi kang kapos. Lagi may kulang. It might be God's way of dealing with you para ma-maintain, para ma-retain ka sa Panginoon. Isipin mo na lang, halimbawa ako, sa aking sitwasyon, magkaroon ako ng deal na magaganda. Malalaking kinikita. Yun nga lang, baluktot ang pamamaraan. Nasaan na kaya ako ngayon? Kaya, mga kaibigan, dito isipin, hindi nyo kaaway ang Diyos kasi walang gulo sa labas. It might be God's way na sinara na niya yung pintuan sa inyo para hindi kayo makaintindi. Na ang kailangan nyong gawin ay bumayo sa pintuan. Panginoon, buksan mo ako, pagbuksan mo ako. At mga kapatid, pag tayo dumadanas sa mga problema, sabi ni James, ano sabi niya sa James 1:2? Consider it all joy. When you suffer, anong sabi niya? When you suffer various trials. So, medyo napaano lang ako doon, napahaba lang. Kasi concern ko yon. Kasi maraming mga Kristiyano nagsasabi, lagi na sinusukat yung kanilang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay sa lupa. Hindi masama magkaasawa, that's a blessing. Hindi masama magkaroon ng anak, that's a blessing. Hindi masama magkaroon ng trabaho. Hindi masama umunlad sa trabaho. Hindi masama umunlad yung negosyo. Hindi masasama yung mga yon. But those things could be used by the devil para hindi mo makita na ang Diyos. Yun ang problema doon. So yun, that is the objective relational reality. Meron tayong kapayapaan sa Diyos no matter yung kalagayan natin ngayon. Sa mga sandaling ito, na habang yung iyong asawa ay namimiligro doon sa ospital, yung iyong anak ay mayroong matinding karamdaman, may peace with God. May kapayapaan tayo sa Diyos. Samantalang peace of God, it is a subjective, internal feeling. Yun yung ating nararamdaman. Ideally, dapat yung peace of God, nagja-jive sa peace of God na ating nararanasan. This is experiential. Ito yung sinasabi sa Philippians 4:7. Basahin natin sa Philippians 4:7. Ang sabi sa Philippians 4:7, at kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, the peace of God. Ibig sabihin, sa panahon ng iyong mga pagsubok, bibigyan kanya ng kapayapaan. Yun ang magre-reign, yun ang mamamayani sa inyo. In other words, this feeling, itong damdaming ito, experiential na ito ay bunga ng first reality. Meron akong peace with God and therefore I have the peace of God in my heart. Yung objective at yung subjective ay magkaugnay, magkapareho. Pero ang katotohanan, from time to time, nakakaramdam tayo na parang wala yung peace ng Diyos. Di ba? Nag-away kayong mag-asawa, hindi kayo nagkasundo. May gulo. Sa opisina, hindi kayo nagkasundo ng boss mo. O kaya nagkaroon ka ng problema, hindi mo inaasahan.
Parang wala yung peace with God. Maaaring wala yung peace of God, but still there is that peace with God. At ito ang pangako ng Diyos sa mga tao na Isaiah 6:26 verse 3, basahin natin doon para maintindihan natin paano ba ma-maintain. Mga kapatid, paano ba ma-maintain yung peace of God? Yung peace of God, duty natin yun. Tungkulin natin yun to maintain the peace of God in our hearts. Tungkulin ng bawat isa yun. Alam niyo ba yan? Yung peace with God, binigay na ng Diyos. Yung peace of God, dapat mong bantayan. Paano mangyari? Isaiah 26 verse 3. At ito ang reason kung bakit maraming mga Kristiyanong aligaga. Maraming mga Kristiyanong anxious. Maraming mga Kristiyanong parang hindi nila alam kung sila pupunta. Ang sabi sa Isaiah 26 verse 3. Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan, na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya nagtitiwala sa iyo. Ano ibig sabihin? Ano bang ibig sabihin dito ni Prophet Isaiah? Ang sinasabi niya sa English, you will keep him in perfect peace. Yung Hebreyong ginamit na salita rito is shalom, shalom. Hindi lang isang shalom, kundi shalom, shalom. Para i-picture ang perfect peace. Ibig sabihin perfect peace dito, buo. Ito yung peace of God na po pwedeng ibigay sa iyo. Paano mong gagawin? Anong responsibility mo, kapatid? Ang sabi rito, na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo. In other words, mga kapatid, yun ang tungkulin natin. Tungkulin natin mapanatili yung ating isipan laging nasa Panginoon. Whatever we are doing at the moment. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang yung ating isipan nasa Panginoon every Sunday. Every prayer meeting. Or every time may devotion tayo at medyo i-turn off na natin pagka tayo nasa kusina na, nasa opisina na, at kung nasa bukid, at kung anong ginagawa natin, i-turn off na natin. No. Ang sinasabi rito, bibigyan ka niya ng peace of God, which is perfect peace, kung ang isipan mo palagi, every thought, ay nananahan sa Diyos. And that takes practice. Dahil tayo, by default, katulad kanila, ang default natin, gusto natin masaya tayo, gusto natin mayaman tayo, gusto natin ganito, ganyan. By default, ang ginagawa natin bilang mga makasalanan, nalilimutan kaagad ang Diyos. Pagkatapos ng ating devotion, pagkatapos ng Sunday na ito, kaya nga, sana mga kapatid, mga kaibigan, gawin yung habit. Ano lang naman ito suggestion pag-aralan ninyo. Ang Sunday, mga kapatid, is not family day. Hindi family day yan. Na pagkatapos nito, saan kayo pupunta? This is God's day. Yun sabi sa fourth commandment. Keep the Sabbath day holy. Ano lang yan? Medyo, kasi ito na nawawalang practice nga sa maraming churches. Sunday is God's day. At I think all of us are guilty of that. Yung hindi natin nabibigyan ng kabanalan ang buong isang araw. Bakit ko pinipresent ito mga kapatid itong Isaiah 26 verse 3? Napakalaga nito dahil may maraming pagkakataon sa ating buhay na hindi natin mararamdaman yung peace of God. Hindi natin mararamdaman. Mahirap yata makaramdam ng kapayapaan kapag yung anak na minamahal mo may suwero. At sinabi ng doktor, Mrs., kailangan ako maging honest sa iyo. Nararab tayo ng peace of God. Pero pinapangako niya yon doon sa mga taong isipan ang kanilang pag-iisip
Every thought is captive by God, by every word of God. Mararanasan natin yon. Kung walang isyong ating konsensya sa Panginoon, we could rest our minds on the objective reality of God's peace. In other words, mga kapatid, bagamat nagbigay ang Panginoon, sa justification ng Panginoon, nagbigay siya ng kapayapaan sa atin, ang tungkulin natin ay panatilihin yung kapayapaan sa ating puso by having our minds stayed on God. Tungkulin natin yun. At ikaw ang nagrarab sa sarili mo, ikaw ang nagnanako sa sarili mo ng kapayapaan ng Diyos kapag ang Panginoon nawaglit na sa iyong isipan. So, sinasabi ko rin ito dahil maraming mga Kristiyano sa ating panahon ang nagsasabi na Kristiyano sila regardless of their life. Kasi sinabi nila na nanampalataya sila ay nagsisi ng kasalanan, pinagkatiwala nila kanilang buhay kay Kristo, regardless of their life. Hindi. Kailangan i-reflect mo reality na yan sa iyong buhay. Dapat nakikitaan ka ng peace of God sa iyong buhay. Okay, so yun ang base sa ating base sa Great Reconciliation. Pang-apat pala, tingnan natin. May privilege na ngayon tayo. Meron tayong kapayapaan sa Diyos, meron tayong katuwiran ng gagaling sa Diyos, yung pag-aaring ganap, meron tayong kapayapaan sa Kanya, ibig sabihin wala ng away. Ano ngayon ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa ating kalagayan sa harapan ng Diyos, na dati hindi natin na-enjoy? Itong mga spiritual realities na to, verse 2. Balik tayo sa chapter 5, verse 2, ng Romans 5. Ang sabi doon, sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan. Mga kapatid, no ikaw ay inaring ganap ng Panginoong Jesus, nabuhay ka na sa ibang environment. Ang environment mo, no ikaw ay wala pa kay Jesus, ay environment of judgment. Alala niyo ba sa Greek mythology? Yung Damocles sword, alam niyo ba yan? Damocles sword. Yung Damocles sword ay yung isang tao, regardless yung si Damocles, ay nilagyan ng isang hari yata ng isang sword sa itaas niya. At ang tali na ginamit ay napakanipis, napakadaling mag-snap at tatama sa ulo niya. Yun ang Damocles sword. Kaibigan, kung wala ka kay Jesus, may Damocles sword ka. Maaaring yung Damocles sword na yon ay bumagsak sa iyo anumang edad mo. Kung wala ka kay Jesus, yung Damocles sword na yon, anytime, ayon sa kalooban ng Diyos, maaaring 10, maaaring 20, maaaring 35, maaaring 50, maaaring even 100, pero definitely babagsak sa iyo yun. Yun ang environment mo, kahit kumakain ka ng masarap na pagkain, merong Damocles sword. Pero isang inaring ganap ng Diyos, ang environment niya is biyaya, grace. Kaya kahit siya magkamali, tinitingnan siya ng Diyos through the eyes of grace. Grace, na siya mismo magsasabi, hindi kita i-judge because Christ died for you. And grace, para ma-enable ka na gawin mo yung pinagagawa ko. Yun ang ating environment. Bilang mga tunay na mananampalataya, magkatabi kayo ng unbeliever, pero ikaw, nandoon ka sa atmosphere, the world of grace na binigay ng Diyos. Para ikaw makasamba ngayon, makapakinig sa akin na maayos, at maintindihan mo yung aking mga sinasabi, at nauunawa mo, that's grace. Hindi dahil matalino ka. Samantalang kaibigan mo, katabi mo, matagal na siyang miyembro, o kaya nagsasabi siya Kristiyano, yan parang baliwala sa kanya. Because nasa kanyang Damocles sword. Anytime, kumakain siya, natutulog siya, naglalaro siya, pwedeng bumagsak. Yun ang ating standing, nabubuhay dahil nakalagay dito, sa biyayang ito na ating pinaninindigan. Yun tayo nakatayo ngayon. At pag sinabing grace, pag sinabing biyaya, it is unmerited favor. Hindi mo ito kinita.
Hindi ito something that you are deserving. Na ito ay para sa iyo dahil ikaw ay karapat-dapat. Yun ang ating kalagayan. Pero pansinin natin kung paano ito ini-exercise natin. Ang sabi rito, verse 2, sa pamamagitan, nakalapit tayo. Pero yung nakalapit dito, parang sinasabi rito, nakalapit. Sabi, nakalapit, no? Nakalapit. Pero yung word dito sa English ay access. May access. Yung mga tao sa Malacanang, napakalapit nila sa Malacanang. Di ba? Yung mga tao doon, yung mga nasa paligid ng Malacanang, yung sa lugar na yon. Kung napunta na kayo sa Malacanang, iniisip nyo, parang pinagpala yung katabi mismo ng Malacanang. The problem is wala siyang access. Nasa tabi siya, nung pader ng Malacanang, malibang siya ay tumalon at mag-aktong magnanakaw o intruder, wala siyang access sa main gate. Yung mga itinuwid ng Panginoon, inaring ganap ng Panginoon, may access siya. May access tayo. Sa lahat ng ating kailangan para tayo makapamuhay ng banal, meron tayong access. Pero yung access na yon hindi alone. We can only have access kapag kakasama natin persona ni Jesus. If we have the person of Christ, meron tayong access doon sa biyaya ng Panginoon. Parang pribilehiyo yun na binibigay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So, pansinin natin, we are now standing on solid ground of God's unmerited favor. Sa solid ground ng Panginoon na hindi na tayo karapat-dapat dahil tayo may access dito sa pamamagitan ni Jesus. At magpasalamat tayo mga kapatid, i-bless natin, purihin natin ang Panginoon. Why? Because God is not like any fickle-minded human being. Na pag may ginawa kang kasalanan, block ka muna. Wala kang access ngayon sa grace. Pag kami ginawa kang mga bagay na kapos, ayon sa aking pamantayan, hindi ka po pwedeng pumasok. Yun ang ating kalagayan ngayon. At yun, hindi siya katulad ng tao na gano'n, na kapag ka may ginawang kalokohan, may ginawang kamalian, yung access na yon naka-block sa'yo. In fact, kailangan natin lalo yung access na yun sa panahong tayo'y mahina. At yun ay nasa atin palagi because of the Lord Jesus Christ. Ngayon, kung ating permanent position ay na tayo nabubuhay, nakatayo sa biyaya, ano ngayon ang pananaw natin kapag tayo lumalapit sa Diyos pagkatapos tayo magkasala? Di ba ang tendency natin pag nagkasala tayo, especially alam natin ginawa natin kasalanan, ang tendency natin ay lumayo. Lumayo, di ba? Bakit? Kasi ang pakiramdam mo, hindi ka na deserving. Tanong ko kapatid, nung hindi ka nagkakasala, deserving ka ba? Deserving ka ba sa biyaya ng Diyos? Nung hindi ka pa nagkakasala, nung bago mo gawain kasalanan na yon. Kaya ako nakakalapit dahil wala akong ginawang kasalanan. Ngayon may kasalanan ako, nakakahiya. So anong gagawin? Pagdating ng Sunday, anong gagawin? Absent. Pagdating ng prayer meeting, di ako deserving sa harapan ng Diyos, hindi mo na ako attend. Nahihiya ako sa mga kapatid. Nawala sa isip niya na ever since hindi siya deserving. So, ibig sabihin, kapag nakita natin tayo nakatayo sa biyaya, at ito yung ating pinaninindigan, dapat meron tayong maayos na pananaw kung tayo nagkakasala. And that is to immediately go to Christ, humingi ng paglilinis ng ating mga kasalanan. At dahil sa bagay na yan, meron rin tayong panibagong outlook sa buhay. May bago tayong pananaw sa buhay. Paano ang bagong pananaw natin? Verse 2. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan. Ano yung dapat na response natin? Ano yung dapat na ating outlook sa buhay?
at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Dahil si Kristo made us reach God's grace, hindi na tayo kapos sa kaluwalhatian ng Diyos, meron na tayong pag-asa na marating ang kaluwalhatian ng Diyos. And may mga kapatid, pag sinabi kaluwalhatian ng Diyos, ano ba usually naiisip natin? Pag sinabi kaluwalhatian ng Diyos, ano naiisip natin? Yung langit, ano? Yung the glory of God. Yung the glory of God, yung ibig sabihin, namatay ka na. Which is wrong. Yung glory of God, nangyari na yung once you have put your trust and faith in Jesus Christ. Ang obligation mo, ang duty mo ngayon is pagyamanin yun sa buhay mo. Pagyamanin yun, yung kaluwalhatian ng Diyos. At dahil doon, dahil alam na natin, meron na tayong access sa grace ng Diyos, at tayo ngayon ay nandoon sa Kanyang kaharapan, anytime we could come there, we could go there, magkasala tayo o hindi, ang sabi rito, nagagalak tayo. We rejoice in the hope of glory. Ano ibig sabihin ng rejoice? At sana ito yung ating damdamin. Pagka alam natin itong katotohanan na ito. We rejoice ibig sabihin ng rejoice dito, we means to exalt, E-X-U-L-T, exalt, to celebrate confidently. Ibig sabihin, yung ating pag-celebrate every Sunday, pagkilala ng kabutihan ng Diyos, pagkilala ng pag-aaring ganap sa atin ng Diyos, dapat nakikitaan yung celebration, confident celebration. Sa kasiyahan natin, sa ating kalalagay, it is the natural response to our new status. Hindi ko alam, may nakita na ba kayo na yung kinasal na, no? Yung bagong kasal, nakakita na ba yung bagong kasal? Na, ewan ko kung nangyari to kay Kuya Rudy at kay Ate Marieta. Bagong kasal, yung babae umiiyak. Yung lalaki masaya-masaya, yung babae umiiyak. Ganun ba nangyari? Pero hindi naman palagay ko, yung ngiti ni Ate Marieta, talagang, may bago siya status eh. Di ba? He is now Mrs. Ano nga ba pinili ni Nolasco, Mr. and Mrs. Nolasco, makikita mo yung ngiti ng babae. Na kahit nabura yung kanya apelido, naging isang letter na lang. And yet yung kasiyahan niya. Mga kapatid, every time binubuksan ang salita ng Diyos at every time na pinapahayag ang salita ng Diyos, we are always reminded of our justification. Kaya tayo nagre-rejoice. It is but the natural response of our hearts. Kaya nakakalungkot makita, pagpunta rito, parang ang lungkot, parang ang bigat. Nalilimutan niya yung kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. At yung kanyang meron siya, at kaya siya nagre-rejoice because of the hope. Meron siyang pag-asa. At yung pag-asa na yung mga kapatid is guaranteed na mangyayari. Hindi yun loto. Na pwedeng manalo, pwedeng hindi. Mas madalas hindi. Yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos, sigurado mararating natin ang kaluwalhatian niya because our hope is guaranteed. At ang guarantee na ito sa glory ng Panginoon, sinisiguro niya mararating natin ito. Sa isang panahon, nakasama na natin ang Diyos, malaya sa kasalanan, and we share in His glory forever. Hindi ko alam sa inyo, pero pag iniisip ko, ano ba yung langit? Ano ba yung ano sabi ng Panginoong Hesus doon sa John chapter 14? Sabi niya, in my Father's house are many mansions. Diba? Many rooms, many Ano ang glory doon? Yung sabihin niya, where I am, there you will be also. Yun ang glory natin. Kung nasan si Christ, nandoon tayo. Hindi dahil sa magkakaroon tayo ng mansion doon. Hindi tayo dahil tayo naglalakad doon sa kalsada, daan na yari sa gold. Hindi yun. Because Christ is there. At yun ang sigurado tayo. At mga kapatid, sa pag-aaral kaninang umaga, sa kaninang devotional kaninang umaga,
ngayon pala, makakaranas natin ng kasiyahan kay Kristo. At mapupuno yun ng gusto pag nasa harapan na natin siya o tayo nasa harapan na niya. Mahuhusto na yon. At yung pagkahusto na yon, hindi yun yung static. Every day as we experience God in His very presence, palalim ng palalim na yon. Yung satisfaction ng ating kaluluwa. So, conclusion mga kapatid. Conclusion. Summarize natin yung pundasyon ng ating pananampalataya. Una, the verdict is settled. Yung decision, final. Final and executory. Sa usaping batas, pag sinabing final and executory, wala ka na magagawa. Yun na yun. Tayo, wala na magagawa ng kalaban natin si Diablo. Dayain niya tayo, pilitin niya tayong hatakin sa kanyang kaharian. Ang sabi ng Panginoon, final and executory na yung verdict. Ikaw ay not guilty and therefore you belong to me. No matter the temptation na gawin ng ating Diablo. In other words, we are justified. Yun ang una. Pangalawa, our relationship is healed. Broken your relationship with God. God is our great enemy. He is our great enemy and we are His great enemy. Pero ngayon, meron tayong kapayapaan. Alam niyo sa military, kapag haharap yung dalawang army, magkalabang army, ang unang order, stand up. Di ba? Prepare. Prepare. Stand up. Prepare. Ibig sabihin, humanda ka sa labanan. Pero mga kapatid, sinabi ng Panginoong Jesus, no, ikaw ariing ganap ng Panginoong Jesus. Sabi niya sa army niya, sa host of heaven, stand down. Alam niyo ibig sabihin, stand down? Ibig sabihin, ibaba niyo yung armas. Isipin mo, yung kalaban mo Diyos, and yet, stand down yung mga angels sa langit. Because you are justified. Meron na tayong kapayapaan. I can now embrace the body of Christ pagdating sa langit. Because the relationship has been healed. Hindi lang yun. Our position is secure. Sigurado. Nandun tayo, nakatayo tayo sa biyaya ng Diyos. Secure yun, hindi yung binabawasan ng Diyos. Grace upon grace upon grace. Pag nagkasala tayo, bubuhos pa rin ang grace. Para magawa natin magsisi, para magawa natin bumalik agad sa Panginoon, para magawa natin tungkulin natin. Grace upon grace. And panghuli, our future is bright. Bakit? We rejoice in hope ngayon. Ngayon tayo ay nagagalak dahil meron tayong pag-asang hindi masisira. So, sana maintindihan natin, mga kapatid, sa dalawang verses na ito, nakatayo yung ating pananampalataya. Matibay. Doon sa papasok ng Mediterranean Sea. Meron doong sa kaliwa ay ang Europe, sa kanan yung Africa. No, sa Africa, papasok ka doon sa Mediterranean Sea. Meron isang rock na pag-aari ng United Kingdom, bagamat nasa Spain, yung territory nila. Ang pangalan doon is Rock of Gibraltar. Kapag nakita mo yung mapapahanga ka because napakataas, very imposing, pakiramdam mo kapag ka nasa taas ka nun, secure na secure ka. Secure na secure ka. Kahit dumaan ng bagyo, kahit dumaan ng malakas na hangin, basta nandun ka at nakakapit ka doon, you could expect na hindi tatangayin yung Rock of Gibraltar na yon. Ito yung ating Rock of Gibraltar, mga kapatid. Dadaan ng bagyo, pag-uusapan natin mamaya sa Sunday School, dadaan ng bagyo, and yet secure ka. Kaibigan, gaano ka ka-secure? Gaano ka ka-secure sa kalagayan mo ngayon? Maaaring maganda trabaho mo, maaaring maganda yung situation mo ngayon, gaano ka ka-secure? So, ang invitation sa atin dito,
as we celebrate our 4th anniversary bilang isang iglesia, pumunta tayo kay Kristo, magpasakop sa Kanya, isuko sa Kanya ang ating mga buhay, pagsisiyan natin mga kasalanan, manampalataya sa Kanya, ilalagay Kanya dito sa Rock of Gibraltar. Makasisiguro ka, ang kaluluwa mo secure. Mga kapatid, sana napalakas ko ang inyong mga puso sa mga katotohanan ito na dahil tayo ay still subject pa rin sa ating mga feelings, maraming pagkakataon na lilimutan natin, especially pag may problema. Tingnan natin maya-maya, from verses 3 to 5, ano ang role ng sufferings sa ating mga buhay. So manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita at panalangin namin na nakatulong ito sa pangailangan ng iglesia. Purihin mo yung sarili at itaas dahil karapat-dapat sa lahat ng kapurihan ng host ng mga anghel sa langit, maging ng iyong mga nilikha dito sa lupa. Tanggapin mo lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.